Kapag mahal mo ang isang tao ay tutulungan mo siya na makasabay sa pag-angat mo sa buhay. Pero may tao rin kasi na sadyang hindi alam kung paano tulungan ang sarili niya at nakukontento na lamang sa simpleng bagay na naaabot niya. Dear Papa Dudut, kumusta kayo sa araw na ito? Sana po ay nasa mabuting kalusugan kayo pati na ang mga kastorya na nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Yeng, 29 years old at nagtatrabaho bilang senior financial analyst sa isang kumpanya dito sa Caloocan. Hindi ko rin alam kung ano ang nagtulak sa akin na gawin ang sulat na ito. Siguro ay para na rin kahit papaano ay mabawasan ang bigat na nararamdaman ko magpahanggang sa ngayon. Lahat naman tayo siguro ay may kanya-kanyang bagahe ng nakaraan. Mga bagahe na minsan ay kailangan nating bawasan sa paglipas ng panahon. Papadudot, nasa first year college ako nang makilala ko si Charles. Mabait siya, gwapo at talaga namang lingunin ng mga babae. Akala ko pa nga noon ay pinagtitripan niya lamang ako nang sabihin niyang liligawan niya ako. Kasi sino ba naman ako noong college kami? Isang hamak na scholar na hindi masyadong mahiling mag-ayos ng sarili. Pero pinakikita naman sa akin ni Charles na seryoso siya sa panliligaw niya, Papa Dudut. Sinasamahan niya ako sa paggawa ng mga school projects. Kapag nauunang matapos ang klase niya ay hinihintay niya ako para sabay kaming makauwi. Nagpakilala din siya sa mga magulang ko bilang manliligaw ko. At kung ano-ano pang bagay para lamang maipakita niya na seryoso siya sa akin. Hanggang sa tuluyan na nga ring mahulog ang loob ko sa kanya. At bago kami dumating sa second semester, sa second year ay naging boyfriend ko na nga si Charles, Papa Dudut. Be, nakausap ko si Alisa kanina kasi hinahanap kita sa kanya. At ang sabi niya, hindi ka raw pumasok sa first subject ninyo kaninang umaga? Tanong ni Charles habang nasa loob kami ng kantin. Gutom ako noon at binigay niya sa akin ang baon niyang pagkain. Oo, kasi ang totoo, naghanap ako ng mauutangan ng pamasahe kanina. Kaya hindi kaagad ako nakaalis ng bahay. Wala na kasing maiabot sa akin si nanay. Kasi bago umalis si tatay, wala raw siyang iniwan na kahit na magkano. Kaya nga gutom na gutom din ako kasi hindi pa ako nag-aalmusal at tanghalian. Nagalaw ko na rin kasi yung ipon ko. Yun ang nagamit ko na pamasahe nung nakaraang araw hanggang kahapon. Tugon ko. Bakit naman hindi mo kagad sinabi sa akin? Magkasama tayo kahapon, dapat nabanggit mo. Naubos na yung ipon mo para napahiram kaagad kita. Wika pa niya. Ang totoo, nahihiya na rin kasi ako sa iyo, be. Pag-amin ko sa kanya. Bakit ka naman mahihiya? Boyfriend mo ko? Tanong pa niya. Ayun na nga girlfriend mo lang ako at hindi ibig sabihin na responsibilidad mo na ako. Ang dami mo na kayang napahiram na pera sa akin. Tapos palagi mo pa akong pinagpapadalahan ng pagkain. Nahihiya na talaga ako sa iyo, be. Tugon ko. Hindi naman ibig sabihin na mag-boyfriend-girlfriend pa lang tayo, hindi na natin responsibilidad ng isa't isa. Hindi ba nangako tayo na magtutulungan tayo sa lahat ng bagay? At ginagawa ko lang ang part ko bilang boyfriend mo. Saka be, alam mo naman na kung sakaling magkabaliktad ang sitwasyon natin, ganito rin ang gagawin mo, hindi ba? Tutulungan mo rin ako kagaya ng pagtulong na ginagawa ko sa iyo. Ang wika pa niya. Oo naman, syempre, kaagad namang sagot ko. Kita mo na? Kasi gano'n naman talaga sa isang relasyon. Kung sino yung mas nakakaangat, siya yung mas magbibigay at tutulong. Kaya hayaan mo muna ako na gawin ang responsibilidad ko bilang boyfriend mo, Yeng. Turan pa ni Charles. Papadudod sa aming dalawa ay mas nakakaangat talaga sa buhay si Charles. Isa yon sa mga dahilan kung bakit nag-alangan ako noon na sagutin siya. Kasi pakiramdam ko ay hindi kami bagay na dalawa. Simple lang kasi ang buhay namin ng pamilya ko. 3 kaming magkakapatid, pangalawa ako. Walang trabaho si nanay at si tatay naman ay pedicab driver.
Kaya nga pinilit ko talaga ang sarili ko na magkaroon ng scholarship dahil pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral. Pangarap ko na makaahon kami sa kahirapan at ramdam ko na sinusuportahan ni Charles ang pangarap ko na yon. Papadudot sa lahat naman ng bagay ay nagbibigay kami ng suporta ni Charles sa isa't isa. Kahit kailan ay hindi naging issue sa amin ang pera. Hindi rin naman ako palagi nanghihiram kay Charles dahil ayoko na magmukha akong kawawa. Ginagawa ko ang lahat para kahit papaano ay mapantayan ko ang effort ng pagmamahal niya sa akin. Hanggang sa dumating ang isang malaking pagsubok sa buhay niya. Yon ay nang mamatay ang papa ni Charles dahil sa isang aksidente. At nang mga panahon na yon ay ginawa ko ang lahat para maiparamdam sa kanya ang presensya ko bilang girlfriend niya na nagmamahal sa kanya. Naging sandalan niya ako sa mga oras na nabibigatan na siya sa nararamdaman niya. Hanggang sasabihin niya sa akin ang plano niya na paghinto sa pag-aaral. Charles, baka naman pwede pang magbago ang isip mo. Pwede ka naman maging working student eh. Alam ko na kaya mo yun o kaya ay mag-apply ka ng scholarship kagaya ng ginawa ko ngayon para makapag-aral ka. Suhestyon ko. Yeng, kung magpapatuloy pa ako sa pag-aaral, dagdag gastos lang yun. Yung pera na para sa allowance o tuition fee ko, ipandadagdag ko na lang sa pambayad ng utang ni Papa o sa mga gastusin dito sa bahay. Alam mo naman na masyado pang bata ang mga kapatid ko para sila ang magtrabaho. Wika naman niya. Pero paano na yung pangarap natin na sabay tayo magtatapos ng pag-aaral natin? Tanong ko. Mauna ka na lang siguro na makagraduate sa akin. Kapag naman nakakaluwag na kami, babalik din ako sa pag-aaral. Sa ngayon ay kailangan ko munang tulungan si mama at ang mga kapatid ko. Tugon niya. Pero Charles, pwede pa rin namang… May mga gusto pa sana akong sabihin kaya lang ay pinutol na ni Charles. Yeng, buo na ang desisyon ko. At aasahan ko na makukuha ko ang suporta mula sa iyo sa mga gagawin ko. Kailangan kita, Yeng. Ikaw at ang pagmamahal mo para maging matatag ako sa mga gagawin ko na ito, ang wika pa ni Charles. Papadudot isa sa mga pangarap namin ni Charles na matupad ay ang sabay kaming makapagtapos ng kolehiyo at makapagmarcha sa stage. Kaya naman kinumbinsi ko siya na huwag ituloy ang plano niya na paghinto sa pag-aaral. Alam ko kasi kung gaano niya rin kagusto na matapos ang kursong kinukuha niya. Kaya lang ay sadyang buo na ang desisyon niya ng mga oras na yon. Nang mailibing kasi ang papa niya ay nalaman niya na hindi updated ang pagbabayad nito sa mga insurance na para sa sarili kaya wala silang nakuha na benefits. Tapos may mga utang din na naiwan ng papa niya sa iba't ibang tao at dumating pa nga sa point na kinailangan nilang ibenta ang kotse nila at motor niya para mabayaran ang ilan sa mga yon. Si Charles din ang panganay na anak sa 4 na magkakapatid. Kaya siya ang nagsakripisyo para sa kanilang pamilya. Kahit nalulungkot ako ay sinabi ko na lamang na susuportahan ko anuman ang maging desisyon niya noon, Papa Dudut. Papa Dudut nang huminto sa pag-aaral si Charles ay kaagad naman siyang nakahanap ng trabahong mapapasukan. Naging room attendant siya sa isang hindi kilalang motel. Naging magkaiba na rin ang schedule namin kaya hindi na kami madalas na nagkikita. Panggabi kasi ang trabaho niya kaya tulog siya sa oras na gising naman ako. Swerte na rin yung makapag-date kami ng isang beses sa isang linggo o Papa Dudut. Dahil pareho kaming nagtitipid talaga noon. Pero hindi naman naging hadlang ang kaunting oras ng pagkikita at pagsasama namin para mas tumatag ang relasyon naming dalawa. Siguro kasi pareho kami na nasa point na ng pagseseryoso sa buhay ng mga panahon na yon. Kaya pati relasyon namin ay sineseryoso na rin namin. Hanggang sa makapagtapos na nga ako ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na trabaho. Doon nagsimula na kahit papaano ay gumaan na ang buhay namin ng pamilya ko. Na medyo kabaligtaran naman ng nangyayari noon kay Charles. Mas malaki kasi ang sinesweldo ko noon kumpara sa kanya, kaya naman sa mga date namin ay madalas na ako talaga ang gumagastos.
Nung una ayaw pumayag ni Charles pero kalaunan ay nakasanayan na rin niya na ako ang naglalabas ng pera. Be, ako ang nag-aya sa iyo sa restaurant na to. Kaya dapat hindi ka mag-guilty kung ako man ang gumastos ngayon. Ang wika ko. Oo nga pero ako pa rin ang lalaki. Kaya dapat na mas malaki ang share ko sa dinner date natin kaysa sa iyo. Saka hindi pa rin kasi ako sanay sa bawat date natin kagaya nito. Na ikaw palagi ang mas naglalabas ng pera? Depensa naman ni Charles. Wala yun. Sabi mo nga dati kung sino ang mas nakakaangat, siya dapat ang mas nagbibigay. Paalala ko pa sa kanya. Basta kapag nakakuha na ako ng bonus ko, babawi ako sa iyo, be ha? Ang wika niya. Aasahan ko yan. Pero sa ngayon, i-enjoy muna natin tong beef steak natin. Ang sabi ko naman. Oo be, pero alam mo, naisip ko lang ha, bakit kaya hindi pa tayo magpakasal? Biglang tanong niya. Ha? Usal ko. Ang sabi ko bakit hindi pa tayo magpakasal? Pag-ulit ni Charles sa tanong niya. Be, bakit naman biglang yan ang naisip mong topic na pag-usapan sa ngayon? Pag-iwas ko sa bagay na yon. Wala lang. Ang tagal na rin kasi nating magkarelasyon tapos may maayos na rin naman tayong trabaho. Kaya siguro pwede na rin tayong magsimulang magplano ng para sa sarili nating pamilya. Tugon niya. Pero marami pa tayong mga ibang plano na dapat gawin, hindi ba? Pareho tayong naghihintay ng promotion sa trabaho. Pareho natin gustong ipaayos ang bahay ng mga magulang natin. At kung ano-anong plano pa na hindi pa natin nasisimulang gawin. Kaya wag muna nating madali ng mga bagay-bagay. Alam mo mabuti pa, umorder na ako ng dessert natin kasi parang naghahanap na ako ng matamis sa panlasa ko. Tatawag lang ako ng waiter be ha, ang wika ko. Papadudot halos 3 taon na akong nagtatrabaho noon at regular na rin sa kumpanya. Ganon din naman si Charles na kaagad ding naging regular sa pinagtatrabahuhan niya. Napagtapos ko na rin ng pag-aaral ang bunso kong kapatid kaya wala na akong masyadong mabigat na responsibilidad sa buhay. Hindi kagaya ni Charles na noon ay tumatayong breadwinner sa pamilya nila. Kaya kahit pareho na kaming nasa tamang edad at may maayos na trabaho, alam ko na hindi pa kami handang lumagay sa tahimik na buhay papadudot. Ayoko naman talagang sakta ng feelings ni Charles noon. Nang tanggihan ko ang alok niya ng pagpapakasal. Pero ayoko na pareho kaming mahirapan kapag tinanggap ko yon. Isa pa ay alam ko na sa aming dalawa ay ako ang pwedeng mas mahirapan dahil madadagdagan ng responsibilidad ko ng dahil sa pamilya niya. Hindi naman sa nagdadamot ako pero dapat kasi ay alam din ni Charles kung ano ang dapat niyang mas maging priority sa buhay niya. Be, matanong ko lang. Ni minsan ba hindi talaga pumasok sa isipan mo na magtrabaho sa abroad? Tanong ko kay Charles. Hindi kasi ayoko din, tugon niya. Sayang naman yun. Nakwento mo kasi dati yung tungkol sa pinsan mo na niyayaya ka magtrabaho sa ibang bansa. Hindi ba? Tapos ang sabi mo pa, kaya kanyang tulungan na makaalis ka agad dito sa Pilipinas. Subukan mo kayang tanggapin ang offer niya? Muling tanong ko. Bakit naman lalayo pa ako? Ayos naman ang trabaho ko dito. Regular na ako, kakapromote ko nga lang Mababait pa ang mga boss ko. Bonus na malapit lang din yung pinagtatrabahuan ko sa bahay namin at sa inyo. Kaya hindi ako nahihirapan na puntahan ka. Ang wika naman niya. Nagigets ko naman ang point mo pero sayang pa rin ang opportunity na makapagtrabaho ka sa abroad. Ang laki kaya ng kikitain mo na pera doon kaysa nandito ka lang sa Pilipinas. Ang sabi ko pa. Mas panginayanan ko ang mga oras na mapapalayo ako kina mama. Lalo na sa iyo. Ilang araw nga lang kitang hindi makita at mayakap ay sobrang namimiss na kita. Ano pa yung ilang buwan o taon na mapapalayo ako sa iyo? Nakangiting sabi niya. Pero if ever naman, para din sa future nating dalawa yung gagawin mo na yon. Kumbaga konting sakripisyo lang para sa future nating dalawa, hindi ba? Ang wika ko. Kaya ko naman kasing kumita ng pera nang hindi ako lumalayo sa inyo ng mga taong mahal ko. Hindi nga lang ganun kalaking pera pero sapat na rin kahit papaano para makabuhay ng pamilya. Basta para sa akin,
Mas importante pa rin ang oras na makakasama ko ang mga taong mahal ko kaysa sa maraming pera na pwede kong kitain sa malayong lugar. Paliwanag naman niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nagsisimula na ring lumiit ang tingin ko kay Charles na mga panahon na yon. Para bang bigla na lang naglaho yung Charles na una kong kilala. Yung boyfriend ko na mataas ang pangarap at maraming gustong marating sa buhay. Na hindi na nga niya naaalala yung mga planong binuo namin noong sabay pa kaming nag-aaral sa kolehiyo. Na magkakaroon kami ng separate savings account para sa mga luho at gusto naming gawin sa buhay. Na magta-travel kami sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at pagkatapos ay pati na rin sa ibang bansa. Nakapag out of town naman kaming dalawa pero sobrang dalang lang. At madalas pa ako ang sumasagot sa mga gastos na hindi ko naman ginagawang issue dahil mas malaki nga ang sinasahod ko sa kanya. Pero sa tuwing yayayain ko siya na magbakasyon ulit kami, madalas na siyang tumatanggi at sinasabi niya na dagdag gastos lamang daw yon. Kumain na lang daw kami sa mumurahin pero masarap na kainan kaysa gumastos ng malaki sa mga biyahe na gusto ko. Siyempre wala naman akong magagawa kung hindi ang pumayag na lamang sa gusto niya kaysa magtalo pa kaming dalawa, Papa Dudut. Papa Dudut, na kwento sa akin ni Charles noon na may pinsan siyang nagtatrabaho sa Brunei at pwede siyang tulungan na makapagtrabaho din doon. Nung una hindi ko gusto ang ideya na yon kasi ayoko na magkalayo kaming dalawa. Pero kalaunan ako na rin ang kumukumbinse sa kanya na tanggapin ang alok na yon ng pinsan niya. Kaya lang wala na raw talaga sa isipan niya ang magtrabaho sa malayo dahil ayaw niya akong maiwan. At ayaw niya ring malayo sa pamilya niya. Dinagdag niya pa na ayos naman daw kahit papaano ang kinikita niya sa trabaho tapos regular ba siya. Doon ko na nasimulang maramdaman na parang may mali na sa relasyon naming dalawa. Na parang hindi na ako masaya habang tumatagal. Unti-unti ko na rin hindi nakikita si Charles bilang lalaki na gusto kong makasama sa habang buhay. Lalo na at naramdaman ko na parang bang kontento na siya sa simpleng buhay na meron siya. Okay lang sa kanya kahit halos napag-iwanan na siya ng mga tao sa paligid niya. At wala nang balak na mag-effort pa para makahabol, Papa Dudut. Aminin mo nga sa akin ang totoo, Yeng. Si Charles ba ang dahilan kung bakit bigla kang nagaya na mag-chill dito sa place ko? May problema ba kayong dalawa? Pag-uusisa ni Alisa. Saglit naman akong napabuntong hininga bago nag-decide na sabihin sa kanya ang katotohanan. Sige na nga. Magkukwento na ako. Wala naman talaga akong problema. Baka ako lang talaga yung gumagawa ng issue sa relasyon namin. Naisip ko lang kasi na baka masyado nang mataas yung ambisyon ko sa buhay. Dapat nakukontento na ako sa kung anong meron sa ngayon. Wika ko. Alam mo, Yeng, hindi naman kita masisisi kasi nga nakikita ko kung gaano mo pinaghihirapan na igapang ang pag-aaral mo. Alam ko kung gaano mo kagusto na umahon sa mahirap na buhay ninyo dati. At ginagawa mo lang ang lahat para hindi na kayo bumalik doon. Pero teka, mabalik ako ha. Ano namang kinalaman nun kay Charles? Tanong pa ni Alisa. Habang tumatagal kasi, parang hindi ko na nakikita ang sarili ko na siya ang kasama ko na bumuo ng pamilya. Tugon ko sa kanya. Ibig sabihin, hindi mo na siya mahal? Tanong pa niya. Mahal ko pa rin siya, kaya lang kasi hindi ko na nagugustuhan ang mindset niya. Alam mo yun, kontento na siya sa buhay na meron siya sa ngayon. Okay lang kahit na napag-iiwanan na siya ng mga taong kasabayan niya lang mag-aral dati. Pinagtsatsagaan niya yung maliit na sinasweldo niya sa bulok na motel kung saan siya nagtatrabaho. Tapos nung nakaraan lang, niyayaya niya pa akong magpakasal. Pagkukwento ko. Anong sagot mo? Tinanggap mo? Tanong pa niya. Siyempre hindi. Kasi kapag nagpakasal kami at nagkaroon ng mga anak, ano lang ipapakain namin sa kanila? Sa bahay pa nga lang nila halos maubos na palagi ang sinasahod niya tapos dadagdag pa ako. Alisa, kagaya ng sabi ko kanina, ayaw ko nang bumalik sa buhay namin dati. At malakas ang pakiramdam ko na kapag kami ni Charles ang nagkatuluyan, mararanasan ko na naman ang buhay ng isang kahig isang tuka na matagal ko nang iniwanan. Tugon ko pa. Papa Dudut, nararamdaman ko pa rin naman na mahal ko si Charles.
Hindi naman ako tatagal sa ganong relasyon kung hindi na. Siguro medyo nabawasan lang dahil nga sa mga nangyayari sa amin lalo na sa kanya. Yung hinahayaan niya ang sarili niya na hindi na mag-grow. Hindi pa naman ako yung tipo ng tao na madaling makontento sa buhay. Siyempre kasi lumaki ako sa hirap at ayoko na sanang danasin pa yon ng magiging mga anak ko. Ayoko maging isang kahig at isang tuka lang kami sa araw-araw. Nakikita ko naman kay Charles na parang ayos lang yon sa kanya. Yung ganong klase ng simpleng buhay at minsan kasi naririnig ko na sinasabi niya na hindi na baling naghihirap basta magkakasama ang buong pamilya. At yon ang pinakaayokong sinasabi niya talaga. Papadudot hindi ganong kadaling tapatin si Charles at sabihin sa harap niya na hindi ko gusto ang ganong mindset niya. Na dapat kung gusto niya talaga na magsimula na kami ng bagong pamilya ay simulan niya na yung baguhin. Dahil hindi ako tatagal sa isang pamilya kung mararanasan ko lang din ang buhay na pilit kong inalisan noon. Kaya naman sobrang nagulo ang isipan ko. Mabuti na lang at nagbakasyon si Charles sa Tuguegarao kasi 50th wedding anniversary ng lolo at lola niya. Kaya kinailangan nilang umuwi ng pamilya niya doon. At sa ilang araw na maghiwalay kami ay marami akong mas na-realize noon. Mga bagay na humantong pa para mas matanggihan ko lalo ang alok niya na pagpapakasal sa akin. Alam mo ba? Ilang beses tinanong sa akin ng mga kamag-anak ko sa Tuguegarao kung kailan daw ako bubuo ng sarili kong pamilya. At ang sabi ko ay malapit na kasi malapit na tayong magpakasal. Pagkukwento pa ni Charles. Bakit mo naman ginawa yun? Alam mo naman na hindi pa nga tayo nagpaplano ng kahit na ano tungkol sa kasal, hindi ba? Baka mamaya umasa lang sila na mag-aasawa ka na. May inis na tanong ko. Ano naman? Doon din naman tayo papunta. Kaya nga niyayaya na kitang magpakasal tayo, Yeng. Wika niya. Hindi pa nga pwede. Pagtatanggi ko. Bakit nga hindi pa? Mag-aanim na taon na tayong magkarelasyon. Yeng, nasa tamang edad na tayo. At may regular na trabaho. Ano pa bang pumipigil sa'yo na pakasalan ako? Tanong pa niya. Ayan. Ayang mindset mo. At ikaw mismo, Charles. Hindi mo ba talaga nakikita? Hindi na okay ang relasyon natin. At habang tumatagal ay hindi na ako nagiging masaya sa'yo. Lalo na dyan sa mga plano mo sa buhay mo. Nakukontento ka na sa kung ano ang meron ka lang ngayon. Diretsong sagot ko. Ano bang sinasabi mo? Okay naman tayo, hindi ba? Akala ko okay lang sa'yo ang trabaho ko. Natuwa ka pa nga kasi halos sabay tayong na-promote. Ang wika pa ni Charles. Sabay nga tayong na-promote pero hindi mo man lang na-realize na halos wala pa sa kalahati ng sweldo ko ang sinasahod mo. Wika ko. Huwag mo naman sanang maliitin ang trabaho ko. Marangal naman yun, saka kumikita naman ako ng maayos. Kaya nga hanggang ngayon ay napag-aaral ko pa rin ang dalawa kong kapatid. Nasasaktan sabi pa ni Charles. Ayun na nga eh, may dalawang kapatid ka pang pinag-aaral tapos ang gusto mo magpakasal na tayong dalawa. Ano na lang ang ipapakain mo sa mga magiging anak natin? Sa bahay nyo na nga lang, halos kulang na yung sinasahod mo. Tapos idadagdag mo pa ako. Ano ba talagang plano mo? Iasa mo na lang sa akin ang lahat? Ganon? Ibabalik mo na naman ako sa buhay na iniwan ko dati? I'm sorry Charles pero hanggat ganyan ang mindset mo, hindi kita kayang pakasalan. Sagot ko sa kanya. Papadudot kagaya ng sinabi ko kanina, hindi talaga madali ang mag-real talk sa isang tao. Kasi masyado talaga yung mapanakit sa damdamin. Pero minsan kasi kailangan natin gawin yon para matulungan sila. Lalo na sa mga panahong hindi nila tinutulungan ang sarili nila. Nang sabihin ko kay Charles ang lahat ng mga bagay na matagal ko nang kinikimkim sa relasyon namin ay nakita ko ang kirot sa mga mata niya. At sa maniwala kayo at sa hindi ay nasaktan din ako sa mga salitang binitawan ko. Pero yun kasi ang katotohanan. Yon ang mga bagay na dapat malaman ni Charles tungkol sa relasyon namin at sa sarili niya. Papadudot na uwi na nga sa pagtatapos ng relasyon ang naging pagtatalo namin ni Charles. May ilang beses na pumunta pa siya sa bahay para kausapin ako at pakiusapan na muling ayusin ang relasyon naming dalawa. Kaya lang nang mga panahon na yon ay buo na ang desisyon ko na bitawan siya. Kasi alam ko na hanggat nakadepende siya sa akin ay hindi siya matututo na tulungan ang sarili niya.
Gusto kong ma-realize niya noon na hindi pwedeng sa aming dalawa lang umikot ang mundo. Hindi rin pwedeng isabay niya ako sa responsibilidad niya sa pamilya niya. Hindi ako nagdadamot pero gusto ko lang talaga na ma-realize ni Charles kung dapat mas tulungan niya ang sarili niya na umangat. At sa paraan na yon, baka pwede na niyang pagsabay-sabayin na gampanan ang mga responsibilidad na gusto niyang akuin. Ang pamilya niya, ako at ang magiging sariling pamilya sana namin. Pero hanggat hindi niya naiisip ang mga bagay na dapat niyang isakripisyo, mananatili siyang napag-iiwanan ng panahon at mga taong nasa paligid niya. Papadudot pagkatapos ng ilang panunuyo ay tuluyan na ring sumuko si Charles at bumitaw na rin. Hindi ko na siya naramdaman pa noon dahil blinak na niya ako sa lahat ng social media niya. Hindi ko siya masisisi kasi baka paraan niya yon para makapag-move on sa akin. Kaya lang ako naman yung nagsimulang parang hindi makausad. Dahil nami-miss ko siya pati na ang presence niya sa buhay ko. At nang mag-decide ako na kausapin siya para subukan ng makipagbalikan sa kanya pagkalipas ng halos 1 taon, naging huli na ang lahat dahil nakaalis na pala siya papunta ng Brunei para magtrabaho. Papadudot nakaramdam ako ng lungkot at pagsisisi noon dahil alam ko na ako ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay. Pero sa ngayon na mahigit 4 na taon na ang nakakalipas, wala nang lungkot dito sa puso ko. Nakarating kasi sa akin ang balita na maganda na ang buhay ni Charles doon sa Brunei kasama ang kanyang asawa at mga anak. At least kahit papaano ay may magandang naidulot sa kanya ang masasakit na sinabi ko sa kanya. Pati na ang pagtatapos ng aming relasyon. May pagsisisi pa rin akong naramdaman pero baka hanggang doon na lang talaga ang kwento naming dalawa. Dito ko na rin po siguro tatapusin ang sulat ko dahil medyo naiiyak na ako, Papa Dudut. Aaminin ko na hanggang sa ngayon, mahal ko pa rin si Charles. Kaya wala pa akong naging boyfriend mula nang magkahiwalay kami. Pero alam ko na pagkatapos ng sulat kong ito ay unti-unti ko na rin makakalimutan lahat ng kirot ng dahil sa pagtatapos ng relasyon namin ni Charles. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Yeng. Maraming salamat, Yeng, sa pagbibigay mo ng oras na makapagpadala ng sulat sa aking YouTube channel. Alam mo maraming pwedeng maging dahilan ang pagtatapos ng relasyon ng 2 taong nagmamahalan. At isa na nga doon ay ang nangyari sa inyo ni Charles. Yung kahit mahal mo siya at kinailangan mo siyang bitawan para matutunan niyang mas tulungan ang sarili niya. Sa tingin ko naman ay naging tagumpay ka. Sa parte na yon, ayun nga lang ikaw lang ang mas nasaktan sa bandang huli dahil hindi na kayo nagkabalikan. Pero nakakatuwang isipin na nagawa mong tanggapin ang bagay na masaya na si Charles sa piling ng ibang tao. At naniniwala ako na darating din ang oras na ikaw naman ang makakatagpo ng taong mamahalin ka ng panghabang buhay. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Stories. Papa Dudut Stories.